Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Ikalabing-anim. Masayang lumabas ng tindahan si Julius. Nakaramdam siya ng labis na kasiyahan pagkatapos ng maliit na episode sa The Store. Naglakad siya ng ilang minuto bitbit ang mga shopping bag sa kanyang kamay bago huminto. Kumikilam ang tiyan ni Julius, ipinaalala sa kanya na hindi pa siya nakakain. Gusto niyang kumain sa Crimson Red Hotel, pero marami siyang dalang shopping bag. Ang pagdadala ng mga shopping bag sa hotel ay medyo hindi maginhawa para sa kanya. Tsaka kailangan na talaga niyang magpalit ng outfit, o baka hindi na siya granted entry this time. Pumara si Julius ng taxi at sumakay. Nagpasya siyang ihulog ang mga bagong bili niyang damit sa the dorm bago pumunta sa hotel para kumain. Ang biyahe pabalik sa kanyang dorm ay hindi maayos, at ganoon din ang kanyang paglalakad. Bukod sa paminsan-minsang mga titig at chismis ng mga estudyante, walang kakaiba. Pumasok siya sa dorm niya at nakita niyang wala pa rin ito. Kahit 2 oras na ang lumipas mula nang umalis siya papuntang mall, hindi pa umuwi ang mga kasama niya sa dorm. Iningatan ni Julius ang mga shopping bag ng maayos at hindi nakikita ng kanyang mga kasama sa dorm. Ayaw niyang sagutin ang anumang. Hindi kinakailangang tanong na magmumula sa kanilang makita ang mga shopping bag sa kanyang kama. Nang matapos siya ay nagpalit siya ng isa sa mga bagong damit na binili niya. Bumagay sa kanya ang outfit na nagpangiti kay Julius. Naboost ang kanyang pagpapahalaga sa sarili nang magsuot siya ng damit. Mukhang may sariling perks ang dressing well. Biglang umungol si Julius. Pagkatapos ng maikling episode nila ni Mara, nakalimutan na niya ang katotohanang kailangan din niyang bumili ng bagong sapatos. Nasira ang buong suot niya dahil sa katotohanang nasira ang sapatos na suot niya. Napabuntong hininga si Julius. Wala na siyang magagawa ngayon. Siya ay masyadong gutom upang bumalik sa tindahan at kumuha ng ilang mga bagong sapatos. Ito ay hindi gaanong mahalaga. Pupunta siya at kumuha ng bagong sapatos pagkatapos kumain. Sa ngayon, priority niya ang pagkain. Ang sakit ng gutom ay hindi na napapansin. Lumabas si Julius sa kanyang kwarto at pumara ng taxi papunta sa Crimson Red Hotel. Sa kanyang pagpunta roon, naalala niya ang serye ng mga kaganapan na humantong sa kanya doon sa unang lugar. Ilang araw pa lang pero marami na ang nangyari sa ilang araw na iyon. Bumaba ng taxi si Julius at tumayo sa harap ng engranding entrance sa the hotel. Unlike the first time he came here, hindi na siya humanga sa 7-star hotel. Ang mansyon ng kanyang lolo ay mas engrandi kaysa sa hotel na ito. Gayunpaman, nang makita niya ang hanay ng mga sasakyan sa parking lot, hindi niya napigil ang huminga ng malamig. Hindi na niya hinintay na dumating ang 2 niyang sasakyan. Pagpasok niya sa hotel matapos niyang batiin ang 2 security guard na nakapwesto sa pintuan, agad siyang tinanggap ng isang staff ng hotel. Nakita ng mga security men na pamilyar ang mukha ni Julius, ngunit hindi nila mailagay kung saan nila siya nakita noon. Wala silang ideya na ang binata na pinag-uusapan ay ang parehong individual na iniulat nila sa pulisya ilang araw bago. Naiintindihan naman nito dahil ibang-iba na ngayon ang itsura ni Julius kumpara noong mga nakaraang araw. "Hello sir. Paano kita matutulungan?" Magalang na tanong ng staff ng hotel. "Nandito ako para kumain," sagot ni Julius. "May membership card ka ba sir?" Tanong ulit ng staff ng hotel. Kumunat ang noo ni Julius. Napagtanto niyang wala siyang membership card pagkatapos ng lahat. Wala siyang ideya na kailangan niya ng membership card para makakain dito. Katwiran niya, kung makakapag-dine dito sina Axel at Mara, pera lang ang kailangan, na hindi niya akalaing magiging issue sa kanya dahil marami na siya ngayon. "Hindi, ayoko," sagot ni Julius. "Sir, very exquisite ang mga pagkain namin compared sa ibang lugar. Ang aming mga sangkap ay lahat ng unang klase at gayon din ang mga tool na ginagamit sa paggawa ng mga ito. Hindi lang kahit sino ang pwedeng kumain dito. Yung may membership card lang ang pwedeng dine dito," sabi ng staff ng hotel. "Paano ako magiging miyembro kung gayon?" tanong ni Julius. Nagugutom na siya at gusto lang niyang matapos ang isyong ito sa membership. "Sir, kapag nag-top up ka ng $100,000, makakakuha ka ng bronze membership card. Kung mag-top up ka ng $500,000, makakakuha ka ng silver membership card at kung mag-top up ka ng $1 million, makakakuha ka ng gold membership card." Paliwanag ng staff ng hotel. Tumango si Julius bago inilabas ang kanyang nakaistilong customized na telepono.
Magsasagawa siya ng paglipat ng $1 million ng sabay-sabay upang makuha ang gintong membership card. Sige, sabay-sabay akong mag-top up ng $1 million, sabi ni Julius. Siya mismo ay nagulat na handa siyang gumastos ng napakalaking halaga sa pagpapakain, ngunit nagpatuloy pa rin ito. Ito ay isang patak sa karagatan kumpara sa dami ng pera na mayroon siya ngayon. Nagulat ang staff ng hotel nang marinig niya si Julius na nag-claim na binayaran ng gold membership card ng sabay-sabay. Napakabihirang para sa mga tao na magbayad ng ganoon kalaki para sa mga pagkain dito. Karamihan sa mga tao ay nagpas siyang kumuha ng pilak o tansong membership card. Sa kabila ng kanyang pagtataka, dinala niya si Julius sa reception desk kung saan kinumplito nito kaagad ang bayad. Kung nandito si Axel, nasuka na siya ng dugo sa nakita. Naubos na niya ang kanyang buwanang allowance para bilhin ang bronze card na nagkakahalaga ng $100,000 na ginugol niya sa kalahati sa isang gabi. Samantala, gumastos si Julius ng $1,000,000 para sa gintong membership card. Ang proseso ay maayos at prangka. Inalok si Julius ng isang espesyal na silid na nakalaan para sa mga gintong miyembro upang kumain, ngunit tinanggihan ito. Gusto lang niyang kumain ng mabilis. Umupo si Julius upang kumain matapos alokan ng isang magandang mesa sa isang magandang lugar sa hotel na may iba't ibang luxury na pagkain sa mesa. Gayunpaman, halos hindi pa siya nakakagat ng kanyang pagkain nang pumasok ang tatlong magagandang babae. Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. Ika-17. Masyadong pamilyar kay Julius ang tatlong babaeng pumasok, lalo na ang nasa gitna, kaya naman nagtaka siya kung saan niya sila nakita noon. Matawaman pa rin siyang nakatingin sa mga babae nang mapansin ng ginang sa gitna na may nakatitig sa kanya. Napansin niyang may nakatitig sa kanya na hindi niya pinansin dahil kaakit-akit siya, ngunit nang tumingin siya kay Julius, nakilala niya ang mukha nito ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito nakilala. Isang sulyap sa kanyang mesa na puno ng mamahaling pagkain ay makikita na ang taong iyon ay malamang na napakayaman dahil ang makakain dito ay nangangahulugan na siya ay may membership card. Ang pinakamababang membership card ay nagkakahalaga ng $100,000 na nangangahulugan na malinaw na mayroon siyang $100,000 na matitira para sa pagkain. Claire, anong tinitingin-tingin mo? Tara na. Nagsalita si Hera, isa sa mga babaeng kasama niya. Bahagyang tumango si Claire at sinunog ang mukha ni Julius sa kanyang isipan bago umalis. Dahil siya ay nagmula sa isang mayayaman na pamilya, mayroon din siyang membership card. Bagamat ito ay isang silver membership card, ito ay isang bagay na kapansin-pansin. Nangako siyang isama ang kanyang mga kaibigan upang kumain sa Crimson Red Hotel, ngunit wala siyang gaanong oras sa kanyang mga kamay para gawin iyon. Ngayon lang niya natupad ang pangako niya. Pinanood siya ni Julius na maglakad palayo hanggang sa mawala na siya sa paningin. Siya ay tumingin napakaganda na may isang hourglass figure at sobrang makatarungang balat. Sinunog din ni Julius ang kanyang mukha sa kanyang ulo bago sumabak sa kanyang pagkain. Ang pagkain ay natupad sa lahat ng inaasahan. Talagang nararapat na maging ganito kamahal. Si Julius ay hindi pa nakakain ng ganoong kasarap na pagkain. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Julius. Ang hiwalayan nila ni Mara ay maliwanag. Hindi niya mabitawan ang opportunity na kumain dito at mamili sa mga mag-agarang tindahan. Hindi pa rin ito dahilan para sa kanya, dahil kung nakipag-stay siya sa kanya, mas marami pa sana itong luho na gusto niya. Hindi na nag-iisip si Julius at tinoon ang atensyon sa pagkain. Siya ay hindi kapani-pani walang gutom pagkatapos ng lahat. Mabilis na tinapos ni Julius ang kanyang pagkain bago nagpakawala ng kontentong buntong hininga. Nilabas niya ang phone niya at tinignan ang oras. Nakita niya mahigit 1 oras siyang kumakain dito. Tumayo siya at nagsimulang maglakad patungo sa exit. Kailangan pa niyang kumuha ng bagong sapatos. Pumara siya ng taxi at bumalik ulit sa shopping mall. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagpalipas ng oras sa paglibot at dumiretso na lang siya sa unang tindahan na nakita niya, na isang tindahan ng Armani. Pagkapasok niya sa tindahan ay luminga-linga siya saglit, inilibot ang tingin sa daan-daang sapatos, flip-flops at sneakers na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Tumingin siya ng ilang segundo bago napunta ang mga mata niya sa isang pares ng sneakers. Sinuri niya ang price tag at humirit ng mahina. Ang pares ng sneakers ay nagkakahalaga ng $20,000. Mayaman na si Julius, pero may pag-aalinlangan pa rin siya pagkatapos mamuhay ng matipid. Pilit pa rin niyang tinatanggal ang kaisipan na siya ay mahirap at gustong tanggapin ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Bilang isang mayamang tao sa lalong madaling panahon,
Kitang-kita ito sa katotohanang nagbayad siya ng $1,000,000 sa once para lang sa isang pagkain. Pagkatapos mag-impake ng pares ng sneakers, umikot siya at pumili ng iba pang sapatos na gusto niya, sapatos, sneakers, sandals at iba pa. Gusto niyang magkaroon ng maraming sapatos na babagay sa kanyang napakaraming damit. Nang matapos siya, tumungo siya sa counter para magbayad ng mga pinamili niya nang marinig niyang may sumigaw sa likuran niya. Hindi na lang niya ito papansinin nang makarinig siya ng tunog ng sampal pagkatapos ay sinundan ito ng sigaw ni A. "You bitch!" Umakyat si Julius sa kung saan nagaganap ang aksyon dahil sa curiosity. Nagtipon na ang ilan pang iba upang makita ang pagkilos. Pagdating ni Julius sa eksena, napagmasdan niyang mabuti ang dahilan ng pagtitipon. Hindi kumikibo ang isang binata na kasing edad niya, agresibong nakatingin sa isang babae na mukhang mas bata sa kanya ng 1 taon. Maganda ang pananamit ng binata, na nagpapahiwatig na galing siya sa isang mayamang pamilya, at marami siyang tato sa katawan. Ang dalaga naman ay hindi nakadamit. Ang kanyang damit ay medyo sira at punit na. "You fucking whore! Bulag ka ba? Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga sapatos na ito?" Sigaw ng binata. Natakot na ang dalaga. Siya ay napakahirap kaya tiyak na hindi niya alam kung magkano ang halaga ng sapatos. Siya ay ipinadala ng kanyang amo mula sa kanyang part-time na trabaho upang bumili ng isang pares ng sapatos para sa kanya upang magtrabaho dahil iyon ang kanyang trabaho. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya nakita ang pagdating ng lalaki at tinapakan ang kanyang sapatos. Bago pa man siya makahingi ng tawad ay binigyan na siya ng lalaki ng 2 sampal sa mukha. Ang pinakamasama ay hindi siya makaganti kung hindi ay wawakasan ng binata ang kanyang buhay. Manalangin na lamang siya na sana ay hindi magkaroon ng panahon ang binata sa isang magsasaka na tulad niya. Gayunpaman, hindi nasagot ang kanyang mga panalangin. Galit na galit ang binata. Isa siyang malaking tagahanga ng sapatos, kaya hindi niya matanggap na may mantsa sa kanyang sapatos, lalo na kapag ang pinag-uusapan ay isang katulad niya na nakakaawa. "I'm very sorry sir. Humihingi ako ng paumanhin sa aking pagkakamali. Patawarin mo ako." Sigaw ng binibini, yumuko ng malalim. Gayunpaman, hindi man lang siya binigyan ng paumanhin ng binata. Sa halip, hinailan niya ang buhok niya ng marahan at binigyan siya ng 2 mainit na sampal sa mukha. Nang makita ni Julius ang pakikitungo ng binata sa ginang, naramdaman niya ang kanyang sarili na nagalit ng hindi na makontrol. Handa siyang magpatong ng kamay sa isang babae dahil lang sa natapakan nitong sapatos. Hindi ito nababagay kay Julius, na dating nasa sapatos ng babae. Diretso siyang naglakad patungo sa binata at hinawakan ang kanyang mga kamay nang iangat ng binata ang kanyang mga kamay para muling sampelan, hindi pinansin ang bulong mula sa karamihan. "Mister, sa tingin ko sapat na iyon," sabi ni Julius sa malamig na tono. "Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates." 18. Tumingin ang binata kay Julius na may sobrang galit na ekspresyon sa mukha. Hindi siya makapaniwala sa uri ng swerte niya. Una, natapakan ng isang walang pangalang asong babae ang kanyang sapatos at habang dinidisiplina niya ito, isa pang tulala ang nagpunta sa kanya upang maging bayani. Nais bang mamatay ang tao? Sinubukan niyang tanggalin ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak ng estranghero ngunit napakalakas ng pagkakahawak ng estranghero. "Hindi ko alam kung sino ka pero iminumungkahi ko na tanggalin mo ako sa sandaling ito. Kung hindi, hindi ito magiging maganda para sa iyo," galit na sabi ng binata. Ang mga tao sa karamihan ng tao ay nanunood ng eksenang ito nang may pidyo hininga. Akala nila isa itong one-sided beatdown para sa babaeng nakasakit sa malaking shot na ito, ngunit hindi nila inaasahan na may isa pang taong lalabas sa karamihan at tatayo para sa babae. Ang ginang mismo ay nakaramdam ng labis na pagkagulat. Malinaw na hindi niya inaasahan na sino man ang tatayo. Para sa kanya, akala niya ay napahamak na siya, ngunit ngayon ay tila hindi iyon ang nangyari. "Hindi ko gagawin hanggat hindi mo ipinangako na pakakawalan mo ang babae," matigas na sabi ni Julius, hinigpitin ang pagkakahawak sa mga kamay ng binata. Bagamat ang binata ay nakaramdam ng kirot mula sa pagkakahawak sa kanyang mga kamay, hindi siya naglakas loob na ipakita ito, maliban na lamang kung maaaring mawala ang kanyang prestihiyo sa harap ng napakaraming tao. "Let her go. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya?" Sigaw ng binata. "Hindi ba isang pares lang ng sapatos? Talaga bang ginagarantiyahan ng isang pares ng sapatos ang gayong marahas na pag-uugali mula sa iyo na maglalakas loob mong sakta ng isang walang magawang babae?" Sabi ni Julius, nagliliyab ang mga mata habang nagsasalita. "Isang pares ng sapatos ang sinasabi mo. As if naman." Bulalas ng binata.
Hindi lang ito isang pares ng sapatos, ito ay isang limitadong koleksyon ng edisyon mula sa isang sikat na tagagawa ng sapatos. 10 lang sila sa buong mundo. Paanong maihahambing ang isang normal na pares ng sapatos? At ngayon, sinira ito ng patutot na ito. Bulalas ng binata. Labis siyang nabalisa at mas lalo pang tumaas ang galit niya nang maalala niya kung gaano kadalang ang pares ng sapatos. Ang paghahayag mula sa binata ay nagdulot ng isang alon ng tsismis sa karamihan. Wala silang ideya na ang pares ng sapatos ay napakamahal at bihira. May. Isang pares ng sapatos mula sa isang limitadong koleksyon ng edisyon. Isipin kung gaano kamahal iyon. Sok. Mag-isa lang sana ang babae pero kasali na ang binatang ito. Sinusubukan lang niyang maging gentleman, ngunit dapat talaga siyang maging mas maingat. Ang taong pinakanagulat ay ang sales lady. Sinong mag-aakala na ang pares ng sapatos na kanyang natapakan ay isang bagay na napakabihirang at mahal? Naisip ni H ang halaga na kakailanganin para sa aliw kung sakaling umabot sa ganoon. Natuwa siya ilang segundo na ang nakakaraan na nakakuha siya ng isang tao na posibleng tumayo para sa kanya. Ngunit ngayon ay sigurado na siya na iyon ay isang walang basang pag-asa. Walang matinong tao ang patuloy na magtanggol sa kanya matapos marinig ang kasaysayan sa likod ng pares ng sapatos. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan kung bakit sinabi ng binata kay Julius ang tungkol sa pinagmulan ng sapatos ay hindi niya nagawang madaig si Julius. Habang si Julius ay nakadamit ng malinaw, ang kanyang hilaw na lakas ay nakumbinsi ang binata na huwag gumamit ng karahasan laban kay Julius. Sa katotohanan, ang mga sapatos ay malayo sa bihira. Ang mga ito ay nilikha ng isang kagalang-galang na tagagawa ng sapatos, ngunit ang mga pag-aangkin na sila ay bahagi ng isang limitadong koleksyon ng edisyon at mayroon lamang 10 sa mundo ay ganap na kasinungalingan. Mayroong higit sa 10,000 mga tatak ng sapatos sa mundo. Ginawa lang niya ang kwentong iyon para takutin si Julius away para makapag-focus siya sa babae ng walang anumang pagkagambala. Sa kabaligtaran, walang pakialam si Julius sa kasaysayan sa likod ng sapatos. Kahit dalawa lang sa sapatos sa buong mundo, hindi iyon dahilan para tretuhin niya ng ganoon ang isang tao. Kahit mahirap sila, tao pa rin sila. O mas mahalaga ba ang isang pares ng sapatos kaysa buhay ng tao? Iminumungkahi ko na bitawan mo ang aking mga kamay ngayon. Kung gagawin mo, papansinin ko ang iyong bahagyang maling pag-uugali at hindi ko rin haharapin. Gayunpaman, kung pipilitin mong manatili at ipagtanggol ang asong ito, huwag mo akong sisihin sa anumang mangyayari. Babala ng binata. Hindi nagpatinag si Julius kahit marinig ang babala ng binata. Maaari mo bang sabihin sa akin kung magkano ang halaga ng pares ng sapatos na iyon? Tanong ni Julius sa malamig na tono. Ang tanong niya na ikinagulat ng lahat ng naroon. Bakit ngayon niya hinihingi ang presyo ng sapatos? Ano ang kinalaman yun sa sitwasyong nasa kamay? Habang iniisip nila iyon, biglang may pumasok sa isip nila. Huwag mong sabihin sa akin. Sinusubukan ba niyang bayaran ang pares ng sapatos? May bamulong. Iyan ay katawa-tawa. Ang mga sapatos ay mula sa isang limitadong edisyon na koleksyon. Ito ay magiging napakamahal. Ang binata mismo ay nabigla. Hindi pa rin umaalis ang binata. Sa halip ay sinisikap niyang bayaran ang sapatos bilang kapalit ng ginang. Labis na naantig ang dalaga, ngunit maging siya ay naramdaman na ito ay masyadong malayo. Kung ang binata ay hindi hamarang ng ilang sampal at pagagalitin ay magiging malaya na siya. Ayaw niyang gumastos ang lalaki ng malaking halaga para sa isang pares ng limited edition collection shoes sa ngalan niya. Nagpasalamat na siya sa tulong nito. Sir, huwag na pong lumayo pa rito. Natutuwa ako na handa kang tumayo para sa akin ngunit ang sitwasyong ito ay kasalanan ko lamang. Hayaan mong ako ang sisihin. Seryosong sabi ng ginang kay Julius. Binigyan siya ni Julius ng isang magiliw na ngiti ngunit walang sinabi. Hindi lang niya ito ginawa para sa kanya. Ginawa niya ito upang ipakita na hindi katanggap-tanggap ang pagtingin sa mga individual batay sa kanilang katayuan sa lipunan. Gusto niyang ipakita na ang lahat, anuman ang kanilang background, ay pantay. Sa malupit na tono, binalikan niya ang binata at muling nagtanong. Maaari mo bang sabihin sa akin kung magkano ang halaga ng pares ng sapatos? Ding! Please like and subscribe then click the notification bell for more updates. 19. Tumingin ang binata kay Julius saglit bago humagalpak ng tawa. Tumayo si Julius at pinagmasdan ang lalaki na tumawa ng ilang segundo. Nang matapos tumawa ang lalaki ay pinunasan niya ang isang peking luha sa gilid ng mata niya bago nagsalita. Ano, gusto mong bayaran ang sapatos? Tanong ng binata.
Nanatiling tahimik si Julius at nakatitig lamang sa binata, pinapakita kung gaano siya kaseryoso. Hindi ka pwedeng magseryoso. Paano mo gustong magbayad para sa sapatos kung hindi mo kayang bumili ng isang disenteng pares ng sapatos? Tanong ng binata sa nanunuyang tono. Agad na inilipat ng lahat ang kanilang mga mata sa sapatos ni Julius. Nang makita nila ang mga sira-sirang sapatos na suot niya, isa na namang ikot ng bulungan at tsismis ang sumambulat. Tinatanong niya ang presyo para sa limited edition collection shoes habang hindi niya kayang bumili ng magandang pares ng sapatos. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Anong klaseng vanity yan? Siguro sinusubukan niyang pahangin ang babae. Kung tutuusin, tingnan mo ang damit niya, ordinaryo lang. Ang ginang na tumapak sa sapatos ng binata ay naramdaman ang paglukso ng kanyang puso sa kanyang lalamunan. Hindi niya binigyan ng pansin ang damit ng kanyang tagapagtanggol, ngunit nang gawin niya ang pinakamaliit na pag-asa na mayroon siya tungkol sa kanya na makapagbayad para sa sapatos ay lumipad sa bintana. Bagamat napakaayos at presentable ng kanyang kasuotan, hindi siya mukhang isang taong kayang bayaran ang para sa sapatos, lalo na hindi pagkatapos niyang tingnan ang kanyang sira-sirang sapatos. Ngumiti ang binata bago nagsalita. Oo naman, sasabihin ko sa iyo. Ang pares ng sapatos na ito ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Sagot ng binata sa mayabang na tono. Huminga ng malalim ang lahat nang marinig ang presyo ng sapatos. $1,000,000. Iyon ay talagang katawa-tawa. Walang paraan na ang isang pares ng sapatos ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Ito ay ganap na hindi ka panipaniwala. Naramdaman ng ginang ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Ngayon ay talagang nagawa na niya ito sa pagkakataong ito. Hindi pa niya nakita ang halaga ng pera. Noon sa buhay niya, kaya paano niya ito mababayaran? Kahit na ang binata na nakatayo para sa kanya ay hindi makakapagbayad ng ganoon kalaking halaga para sa sapatos. Napangisi ang binata habang pinagmamasdan ng malapitan si Julius kung may pagbabago sa ekspresyon nito. Muli ay gumawa siya ng kasinungalingan tungkol sa presyo ng sapatos. Gumawa siya ng isa pang kasinungalingan tungkol sa presyo ng sapatos. Hindi sila nagkakahalaga ng higit sa $10,000, ngunit tinaasan niya ang presyo ng isang factor na 100 para maengganyo si Julius na pumunta. Ipinapalagay niya na kahit na may pera si Julius sa kanya, hindi siya magbabayad ng ganoong kahangahangang presyo para sa isang pares ng sapatos. Wala siyang pakialam tungkol sa pagbabayad para sa sapatos sa unang lugar. Gusto lang niyang ilagay si Julius sa kanyang tamang pwesto na pangisi si Julius habang nakatingin sa binata. Hindi siya tanga. Alam niyang minamaliit siya ng kabilang partido at hindi siya naniniwala na kaya niyang magbayad ng $1,000,000 para sa sapatos, kaya gagamitin niya iyon sa kanyang kalamangan, sure. Babayaran kita ng pera. Gayunpaman, dapat kang mangako na hihingi ng tawad sa babae nang naaangkop hanggang sa tanggapin niya ang paghingi ng tawad. Deal. Pahayag ni Julius, kumikinang ang mga mata sa kalokohan. Sinusubukan niyang hikayatin ang binata na tanggapin ang deal. Napangiti ang binata bago sumagot kay Julius, tatanggapin ko ang deal mo sa isang kondisyon. Sabi ng binata, hindi niya matatanggap ang isang deal kung saan siya lang ang haharap sa parusa. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin kung hindi mo babayaran ang pera sa loob ng 5 minuto. Sabi ng binata sa tonong nanunuya. Deal. Hindi siya naniniwala na ang binata ay talagang kayang magbayad ng ganoong halaga ng pera at sinusubukan siyang bulabugin upang tanggapin ang deal. Hindi na nagsalita pa si Julius at inilabas ang phone niya. Kinokolekta niya ang mga detalye ng bangko ng lalaki at nag-type ng away sa kanyang telepono. Napatingin ang lahat sa eksena ng may matinding atensyon. Gusto nilang makita ang kinalabasan ng drama at hindi makaligtaan ang anumang maliliit na detalye. Inangat ni Julius ang ulo niya mula sa phone niya at ngumisi. Tapos na, confident niyang sabi. Tapos na, anong ibig mong sabihin? Nagsimula ang binata, ngunit naputol ito ng ball sa kanyang telepono. Kinuha niya ang phone at tinignan ito. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagmamataas tungo sa isang kawalang paniwala. Ang iyong bank account X ay na-credit na may halagang $1,000,000. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang mga mata. Ang lalaking nasa harap niya ay kaya talagang magbayad ng $1,000,000 para sa isang pair of shoes. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng hindi maayos. Ang sino mang makakaya ng ganoong kalaking pera ay hindi ang iyong average Joe. Ang netong halaga ng kanyang mga magulang ay malamang na hindi lalampas sa $5 milyon. Sa nakikita niya, ang taong ito ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buong pamilya. Humingi ng tawad sa kanya ngayon. Malamig na sabi ni Julius.
Habang ang $1,000,000 ay mukhang maluho sa kanilang mga mata, ito ay walang halaga na banggitin sa kanya. Ilalagay niya ang mayabang na hamak na ito sa kanyang lugar ngayon. Napakunot ang noo ng binata nang marinig ang nangingibabaw na tono ni Julius. Tumingin siya sa paligid at nakita niya maraming tao ang nakatingin sa kanya na parang isa siyang hayop sa zoo. Napakahiyang makita, ngunit muli ay nakipagkasundo siya kay Julius. Hindi na siya makakabalik sa deal ngayon. I'm sorry sa ugali ko kanina. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Sabi ng binata, bahagyang. Yumuko sa ginang na ilang beses niyang sinampal, ilang minuto lang ang nakalipas. Ang nangyari ay ikinagulat ng babaeng pinag-uusapan. Para sa kanya, tila panaginip ang lahat. Natigilan siya nang malaman na ang kanyang benefactor ay may $1,000,000 sa kanyang katauhan, at mas natigilan siya nang malaman na ginugol niya ito para sa kanya, sa isang estranghero na ngayon lang niya nakilala. Nanatiling nakayuko ang ulo ng binata ng ilang minuto, bago naniwala ang ginang na humihingi nga ito ng tawad sa kanya. Dahil ayaw na niyang dalhin pa ang kaso, agad niyang tinanggap ang paghingi nito ng tawad. Itinaas ng binata ang ulo at saglit na tumingin kay Julius. Nanatili si Julius sa kinatatayuan niya na may smirk sa mukha. Naramdaman ng binata ang pagpintig ng kanyang puso. Ang kanyang pagmamataas ay hinarap ng isang malaking suntok ngayon. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng tindahan. Ilang individual ang naghiwa-hiwalay sa sandaling umalis siya, ngunit hindi bago ilang sulyap kay Julius. Ang drama ay natapos na. Sa kasamaang palad, ang taong hinamak nilang lahat ay nanalo sa laban na ito. Ito ay ganap na hindi inaasahan. Ding! Please like and subscribe, then click the notification bell for more updates. Ika-20. Hindi pinansin ni Julius ang mga tingin na ibinibigay sa kanya ng mga nanonood. Kinuha niya ang kanyang mga shopping bag na puno ng ang sapatos na napili niya at papunta na sana sa counter para bayaran ang kanyang mga paninda nang maramdaman niyang may humila sa kanyang shirt. Lumingon siya sa likod at nakita niya ang babaeng niligtas niya. Nilapitan niya ng maigi ang ginang at nakita niyang napakaganda nito. Siya ay matangkad, kahit na hindi kasing tangkad niya, marahil ay 180 centimeters, na may makatarungang balat at magandang blonde na buhok. Mayroon din siyang isang hourglass figure na hindi gaanong naitago ng kanyang mahinang damit. Binalik ng dalaga ang tingin kay Julius, at saka ibinalik ang tingin sa kanyang paanan. Natatakot siyang magsalita, ngunit ayaw niyang pabayaan si Julius ng ganoon na lamang. Nagbayad lang siya ng $1,000,000 para sa kanya. Kahit na para sa kanya ay tila wala ito dahil sa kung gaano siya kay Oman, para sa kanya ito ay isang bagay na sobrang nakakaantig. Makalipas ang ilang segundong pagkaligalig, sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na magsalita. Hello! Siya muttered, napakaamo ng boses niya. Hindi sumagot si Julius at nanatiling nakatitig sa kanya, naghihintay ng kanyang sasabihin. Nang makita niyang hindi sumagot si Julius, sa wakas ay hinanda niya ang sarili. Na magsalita, maraming salamat sa tulong mo, sir. Kung hindi mo man lang ako tinulungan, hindi ko maiisip kung ano ang nangyari sa akin. Sabi ng ginang na nanginginig pa ang boses sa takot nang maalala ang nangyari kanina. Napabuntong hininga si Julius. Naiintindihan niya ng buo ang mga takot nito. Naging mahirap siya sa buong buhay niya kaya naranasan niya ang mga ganitong sitwasyon noon. Noon ay hinihiling niya na sana ay may tumulong sa kanya. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Kaya naman nang makita niyang minamaltrato ang ginang ay agad siyang nakaramdam ng labis na galit sa binata. Anong pangalan mo? Tanong ni Julius sa nakapapawi na boses. Helen. Sagot ng ginang na nakatingin pa rin sa ibaba. Tumingin ka sa akin, Helen, sabi ni Julius, nang aanyaya ang boses niya. Sumunod naman si Helen at tumangala kay Julius. Ngumiti si Julius sa kanya at naramdaman niyang natunaw ang puso niya sa ngiti nito. Mukhang nahanap na niya sa wakas ang lalaking pinapangarap niya. Hindi lang siya sobrang yaman, matangkad siya, gwapo at higit sa lahat napakabait niya. Karamihan sa mga mayayaman na nakita niya ay laging mayabang, masama at mayabang. Hindi nakakagulat na nahulog siya agad kay Julius. Wala lang. Hindi ko talaga matiis ang ganyang ugali, lalo na kapag galing sa kapwa lalaki. Sabi ni Julius. Ngumiti ulit si Julius sa kanya at tumalikod na para umalis, pero tinawag ulit siya ng babaeng tinulungan niya. Ikinalulungkot kong abala ka, ngunit maaari ko bang makuha ang iyong contact? Nahihiyang tanong ni Helen, namumula ang pisngi. Hindi pa siya humihingi ng contact ng isang lalaki noon at hindi rin siya nagbigay ng contact details sa lalaki para sa iba't ibang dahilan. Para sa isa, siya ay napakahirap, kaya kailangan niyang magtrabaho ng maraming trabaho upang mabuhay. Dahil dito, wala siyang oras para sa anumang uri ng relasyon sa isang lalaki.
Ang isa pang dahilan ay dahil siya ay isang mag-aaral sa Lockwood University, isa pang nangungunang unibersidad sa neighborhood, kaya ang kaunting libreng oras na hindi siya nagtatrabaho ay inihatid niya sila sa kanyang pag-aaral. Isa pa, marami sa mga lalaking nakilala niya ang gusto lang siya para sa kanyang katawan. Palagi silang may mga pervert at lecherous na titig kapag nakatingin sila sa kanya, kaya hindi nakakagulat na tuluyan niyang isinara ang mga lalaki sa kanyang buhay. Gayunpaman, pagkatapos ng mga kaganapan na naganap ngayon, sinira niya ang kanyang mahigpit na panuntunan at nagkusa na humingi ng kontak sa kanya. Ngumiti si Julius sa kanya na nagpabilis ng tibok ng puso niya bago niya ito makontak. Pagkatapos niyang gawin iyon, tumalikod siya at iniwan si Helen sa kanyang pag-iisip. Namula si Helen habang pinagmamasdan siyang umalis bago tumalikod at nagmamadaling lumabas ng tindahan. Tiningnan niya ang oras sa kanyang telepono at nakitang mahigit 1 oras na ang nakalipas mula noong dumating siya sa tindahan. Napaungol siya nang maisip niya ang kanyang amo na naghihintay pa rin sa pagdating niya dala ang sapatos. Tiyak na nabawasan siya ng sweldo, walang duda tungkol doon. Malayo-layo na ang napuntahan niya mula sa tindahan nang magpakawala siya ng malakas na ungol na nakakuha ng atensyon ng mga tao sa malapit. Sa kanyang pagnanais na umalis ng nagmamadali, nakalimutan niyang tanungin ang kanyang benefactor ng isang bagay na napakahalaga. Hindi niya tinanong ang pangalan niya. Napabuntong hininga si Helen. Ang lahat ay mabuti. Pagkatapos ng lahat, nakuha niya ang kanyang kontak. Mas mainam na magkaroon ng kanyang kontak kaysa magkaroon ng kanyang pangalan ng walang paraan upang makontak siya. At sa isiping iyon, masiglang naglakad si Helen patungo sa kanyang pinagtatrabahuan. Si Julius naman ay nakatayo sa harap ng counter para bayaran ang kanyang sapatos. Ang panukalang batas ay sumama sa $426,000. Napabuntong hininga si Julius. Gumastos na siya ng mahigit $2.5 milyong sa isang araw, at ngayon ay gagastos na siya ng isa pang malaking halaga ng pera. Iniisip niya kung masyado ba siyang gumagastos, but then when he looked at his account balance ay nagkibit-balikat siya. Ang halagang ginastos niya ay hindi pa malapit sa pag-empty ng kanyang wallet. Agad niyang binayaran ang kanyang sapatos bago lumabas ng tindahan. Sumakay siya ng taxi pabalik sa kanyang dorm sa universidad. Marami pa siyang dapat gawin pero huli na para gawin ang mga iyon ngayon. At saka, kinailangan niyang pumasok sa klase bukas. Pagdating niya sa dorm room niya, nakita niyang bakante pa rin ito. Dahil alam ni Julius ang kanyang mga kasama sa silid, ipinapalagay ni Julius na natapos na ang mga lektura para sa araw na iyon at nagpunta sila sa club upang maghanap ng mga babae. Bumantong hininga siya. Hindi pa siya nakakapunta sa club sa lahat ng ito dahil masyado siyang abala para pumunta sa club. Siguro panahon na para kumalma siya ngayong may pera na siya. Gumawa siya ng desisyon na bisitahin ang club sa kanyang libreng oras. Matapos ayusin ang kanyang mga shopping bag ng sapatos tulad ng ginawa niya sa kanyang mga damit, humiga siya sa kanyang kama. Kailangan niya ng isang karapat-dapat na pahinga dahil ang mga kaganapan sa araw ay nagpapagod sa kanya. Ding! Stay tuned for more updates, and please like and subscribe then click the notification bell for fast updates.